Nakikipagkwentuhan sa eksperto, opo, yan tayo eh, di ba? Minsan mahirap pagkausap puro politiko eh. Diba? Dito tayo sa eksperto. Dahil nagpapasalamat na agad tayo sa Philippine Institute for Development Studies, may makakausap po tayong researcher. Opo, na meron po siyang 2 dekadang karanasan sa pagbibigay po ng technical assistance. At hindi lang mga Pilipinas, 25 countries. May kinalaman ho sa kahirapan. Opo, at saka sa pag-aaral. At dito ho, tinitingnan ko, Doc Toots, itong inyong policy note, binasa ko ho ito. Pagkamat medyo technical ho yung mga terms, parang ang nakuha ko rito ay itong prolonged crisis po natin ay magpapataas pa sa ating kahirapan. O, yun ho yung So ating isama na agad dahil meron silang pag-aaral si Dr. Albert, who suffers most when oil prices spike. Sino ang masasapul ng krisis dito sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng ating produktong petrolyo? Eto na siya. Dr. Jose Ramon Toots Albert, Senior Research Fellow, Philippine Institute for Development Studies. Nasa Zoom na po natin. Dr. Toots, magandang umaga po at salamat agad sa inyong pagpapaunlak po sa atin ngayong umaga. Magandang umaga, Ricky, sa iyo at sa lahat ng mga taga-kinig sa iyo. Yan, okay. Dr. Toots, tama ho ba yung unahin ko lang yung tanong na yon? Yung aking feeling habang binabasa ko yung inyong policy notes, parang ang feeling ko, tataas pa ang kahirapan. Mas magiging mahirap pa tayo sa mga susunod na araw base rito. Yun nga muna po, sir, pakipaliwanag nyo ngayon. Is that a correct impression? Tama po yan. Kasi ang tatandaan po natin, ang kahirapan po, usually ang sinusukat natin yan batay sa kinikita ng mga tao. Oo. Pero kung ang kinikita ng tao medyo naapektuhan yung presyo, effectively kapag yung last year na kinita mo, yung mga ginagastos mo biglang tumaas masyado yung ginagastos mo sa mga certain commodities like eto na nga, gasolina, pwedeng pagkain, pwedeng mga kung ano-ano pang nagkakaroon ng spiral kasi yan hindi lang gasolina, no. Pwede pang sa electricity, yung mga ginagastos kapag pag ikaw ay namamasahe. Opo. So dahil dito, effectively mas konti ang iyong purchasing power o yung Yun. pwede mong gastusin sa ibang bagay. Now, and then second to that, no, bago ako tumungo dito sa inyong bagong pag-aaral, Dr. Toots, sa inyo bang assessment for now, no, initial assessment ninyo, itong mga interventions ngayon ng ating pamahalaan, service contracting, pagbibigay ng ayuda so far, sa mahaba na ninyong karanasan sa mga ganitong krisis, mahihirap, middle class, ito ba effective or magiging effective ba ito sa ngayon at in the long run, Doc Toots? Kasi ganito yan no. Ang gobyerno, para rin tayo pamilya, no, meron kang budget. Oo. So yung pamahalaan, syempre kung ano yung gagastusin niya o even kunwari ibaba niya yung excise taxes, kung kunwari yun ang gawin niya, effectively kukonti yung magiging budget niya na panggastos sa ibang bagay, no. Kaya yung kailangang tignan muna ng pansin, ano bang magiging epekto kung ito ang gawin, kasi marami kang options, yung tinatawag na policy options. Pwede kang magtanggalin mo lahat ng excise taxes, pero magiging problema hanggang kailan yun? Yeah. Kasi kapag tinanggal mo na lahat-lahat yun, wala ka nang mapapagkunan ng Pera. ng pera Oo. para panggasto sa ibang bagay. So yun yung nagiging responsibilidad ngayon ng pamahalaan para gawing balanse. Kasi ayaw mo naman na blanket na tanggalin lahat ng mga pinagkakakita ng pamahalaan para yun ang gamitin niya pang Google sa mga iba pang mga bagay na makakatulong sa mas nangangailangan. Pero Dr. Toots, ang binigay namang emergency power sa Pangulo ay yun nga pansamantala lang naman or pagbawas hindi naman totally. So ikaw ba bilang ekonomista rin, bihasa ka rito, talaga bang hindi pwede, Dr. Toots,
na maski, paano ba, let's say, 2 months, 3 months, hindi naman siguro katagalan yon. Talaga bang sa inyong pag-aaral ng mga ekonomista, hindi yan pwede? The suspension, diesel at saka gasolina. Hindi naman sa hindi pwede. Hindi, by the way, hindi po ako ekonomista. No? I'm a statistician by profession. So, Okay. ibig sabihin, yung mga pag-aaral ko galing sa datos. Oh yeah, definitely. So hindi ako trained as an economist, but I'm a statistician by profession. So pinag-aaralan ko lahat ng mga datos. Ngayon, kasi kumbaga parang decision ng pamahalaan yun kung ano yung pinaka maaari niyang mas makakatulong. Kasi syempre, pag ginawa mo ito, may magiging consequence. Opo. No? May ginawa pang ibang bagay, meron ding ibang makaka-benefit at meron namang hindi makaka-benefit. So hindi madaling sabihin niyo na ano yung pinakamaganda, no? Parang desisyon 'yan paghahanap mo ng partner, no? Asawa. Oo. So may maraming option. Oo. Pwedeng collect, Oo. sell, and elect. Oo nga, no? So sige. So kumbaga, tama, yun din naman sinasabi ho ng Pangulo nung sa kanyang press con sa Malacanang na we have to say the overall picture, no? Kasi pag nagdesisyon ka ng isa rito, may maapekto ang isang sektor. Something like that. I think you echo that. Okay. So dito po sa bago ninyong pag-aaral, I think you concentrated here on the middle class, no? Who suffers most when oil prices spike, no? So dito ho, ano bang income group yung pinaka-apektado ho nitong pagtaas ngayon ng presyo ng langis po at saka pagkain? Kasi ang isang tanong din dito yung ating pagiging lantad sa kahirapan Ano bang lumalabas sa inyong mga pag-aaral dito, Dr. Toots? Sige. Maraming salamat sa iyong tanong. No? Actually, ang nangyayari kasi ngayon, lahat naman talaga ng income groups na apektuhan, maski mayayaman. Yes. So, hindi pantay-pantay ang bigat ng epekto. Ang pinaka-apektado batay sa aming pag-aaral, pag tinignan mo yung bahagi ng kinita na naapektuhan, kahit na maliit yung apekto sa in pesos sa mahirap, kunwari dahil wala naman silang SUV, no? So malamang siya pa ang namamasahe kunwari sa namamasada sa tricycle sa no. So dahil mababa yung kinikita niya, mababa rin yung peso value na epekto sa kanya sa mga mahihirap. Pero pag tinignan mo yung gaano kalaki iyon relative to yung kinikita niya, siya ang pinaka naapektuhan. Nako. So ibig sabihin yung mga mahihirap lalo pang humihirap. Yun. Tapos ang masagwa pa nito, yung mga tinatawag nating near poor o yung medyo malapit-lapit na sa poverty line, no? Sila yung mas malakas ang epekto na biglang babagsak dahil nga sa kakulangan ng panggasto sa ibang bagay. So sila yung dalawang pinaka-apektado, yung tinatawag na mahihirap Hirap. At near yung poor. mga near poor, yung medyo malapit na. sa poverty Oo, line. malapit na. Oo. Kasi masabi ko rin, no? Kasi pag tinignan natin, tumaas yung presyo ng gasolina. Pero sa mahihirap, hindi naman kasi dahil wala naman silang SUV nga at sinabi ko, no? Pati nga kunwari jeepney o tricycle, baka hindi pa kanila, no? Kung sila yung namamasada. So hindi kanila yon, pero apektado pa rin sila. Right. Pero ang lumabas, yung mas malakas na apektuhan sa kanila ay yung napupunta sa pagkain. Kunwari Right. sa 7-Eleven lang, no? Bumili ka ng kanin, no? Oo. Usually hindi naman mahirap, hindi naman sila bibili ng kanin, bibili sila ng bigas talaga at lulutuin nila, no? Pero lumalabas na talagang tumataas ang mga presyo ng mga pagkain kasi yung mga tinatawag na supply chain ng pagkain, umaasa rin yan sa gasolina at diesel. Kaya pag tumaas yung presyo ng langis, tataas rin presyo ng bigas, isda, karne, gulay, lahat ng mga pangunahing pangangailangan at pinagkakagastusan ng mga mahihirap na pamilya. So ang mga pamilyang mas mataas naman ang kita, naapektuhan din sila. Syempre, at saka mas malaki pa in peso value. Pero madali nilang makuha yan kasi alam mo na, dahil ikaw ay mayaman, so madali actually mas marami pa lang siyang savings, samantala ang mahirap halos walang savings yan. So yun yung nagiging problema kapag sumobrang gustong hirap yung mahihirap at yung mga medyo near poor ay biglang malugmok sa kahirapan,
yun yung mas magiging problema natin in the future Ay, dahil nako. hindi na sila Oo, makakaahon. oo. Okay? Dr. Toots, ganito, no? Kami dito sa DCXL, halimbawa, puro kami middle class. Yan. Gaano ba karami ang middle class natin ngayon sa Pilipinas? Ito ngayon yung sinasabi mo. Sabi ko kanina, ito yung mga nakabiti na eh. Dahil isang pitik na lang, Dr. Toots, magiging mahirap na sila eh. So, oo. Hindi naman talagang babagsak sila. Oo. Ang mangyayari kasi dahil middle class sila, Oo. bababa sila sa low income. Low middle class. Oo. Oo. Hindi kasi ako kasi dinidevelop ko yung mga yung income into 7, no? Yung Yeah. mahihirap, Yes. low income Oo. but not poor, may mababa ang kinita. Kunwari ang poverty line natin nasa bandang noong 2023 kung ikaw ay may pamilya na 5, parang nasa bandang 14,000 pesos a month yata. Mhm. Ang kinikita mo mas mababa doon, mahirap ka na. Mm-mm. So yung low income but not poor, between yung poverty line na 14,000 hanggang sa 28,000. 28,000. Oo. Oo, so yung grupong 'yan, mga nasa 30% na 'yan. So Mm. yung kunwari sabihin natin 10% yung mahirap, 30% yung low income but not poor. Tapos yung middle class Oho. between anong sinabi ko kanina 26,000 28. 26 Oo. 28,000 Oo. hanggang mga 12 times ng poverty line, so bandang mga let's see 140 plus 28 168,000, sabihin na natin 170. Oo. So between 28,000 and 170,000, kung ang pamilya mo ay 5 kayo, middle class ka. Mhm. So ibig sabihin, yung mga nasa lower middle class, yung medyo malapit-lapit sa threshold na yun, bababa sila. Mm-mm. Pero hindi naman sila magiging mahirap, pero bababa sila ng Bababa. konti. Oo. Tapos yung pati mayaman, pwede bumaba rin ng konti. Right. Parang naging issue. Oo. So, pero dahil kung ikaw ay medyo nasa taas ng income distribution, mas madali mong ma-recover yan dahil may pinagkakakitaan That's ka right. na mas malaki. That's right. Samantalang yung mahirap at saka yung low income but not poor, Wala. yun ang Oo, talagang wala. kawawa, no? Ngayon minsan madali kasi sabihin, lalo yung middle class, ay lagi naman binibigyan ng mga ayuda yung mga mahihirap, tatamad naman yan. Yun yung usual na sinasabi ng middle class. Oo. Kami ang nagbibigay ng mga taxes, income taxes sa gobyerno, pero wala kaming nakukuha na serbisyo. Hindi naman yata totoo yun. Kasi alam mo, pag nagkakaroon tayo ng income tax, syempre alalahanin natin, malaki yung middle class, let's say mga 40% So together with the low income na 45 na, halos buo na yung income distribution, yung pinaka mayaman na yan, yun yung medyo maliit kung tutusin mo. So ang nagiging hinanakit ng middle class, parang ang laki ng kami unang nagbibigay ng mga taxes, hindi naman taxes lang, income tax. Yeah. Pero parang lumalabas, wala silang nakukuhang serbisyo, pero hindi naman totoo. Oo. Kasi ang mga pera natin, napupunta yan sa edukasyon, Oo. punta sa health, maraming pinaglalaanan ng pamahalaan para sa mga nakukuha niyang revenues. Right. So naman tayong nakukuha, kaya lang minsan kasi madaling sabihin, parang lalo na pag medyo nahihirapan. Emotional. Oo. Naging emotional na tayo. Oo. Tapos pag naisip pa natin kasi dito, 'di ba, kakatapas lang natin ng Holy Week, marami sa atin mga Kristiyano at Katoliko, no? Oo. So alalahanin natin ano ba ang sinabi ni Jesus, no? Sabi ni Jesus ay parang ang implication is preferential option for the poor. Oo. Ang mas unang binibigyan natin ng pansin mismo ni Jesus, blessed are the poor. Oo. Kasi kawawa ang mahirap. Walang purchasing power eh. Oo, tama. Lalo pa ngayon. Oo. So, Dr. Toots, siguro final na lang ito at we're medyo running out of time pero na-cover naman natin usually. Ang ganda nung inyong sinasabi. So, anong projection nyo given this situation? Ano ang sama or ano ang senaryo na nakikita ninyo maybe in the coming months or years given this situation, at isama nyo na rin yung intervention ngayon, mga targeted cash subsidy with this. Ano nakikita po ninyo based sa inyong datos? Ganito, no, kung medyo hanggang June lang ay yung magiging epekto nito, kung no, hindi natin alam, mahirap naman mag-crystal ball at mag-project dahil
bandang mga 1.4 million ang nakita naming hindi mahirap na mapapababa sa kahirapan. Kapag ngayon tumaas pa tumagal pa hanggang September, mga another million pa uli. Sa mga 2 million something ang bababa sa poverty. Tapos kapag lalo pang tumagal, let's say, at grumabe ang sitwasyon hanggang mga Pebrero, mga 3 to 4 million siguro ang bababa sa kahirapan. Wow. So kaya ito nga yung nagiging concern rin talaga ng pamahalaan. Minsan madali kasing magbati ko sa pamahalaan, walang ginagawa, ganyan. Pero alam mo kasi kahapon, nasa Malacanang din ako, pinapakinggan ko sila. No? Opo. Yung mga pag-uusap kasi ako'y naimbita bilang resource person. Pero nakikita ko talaga seryoso ang pamahalaan para matulungan ang mga nangangailangan. Kaya lang nga, kulang ang kanilang budget ngayon, no? Madaling sabihin, ay dami naman ninanakaw, ganyan. Pero kasi yung ninanakaw, hindi na natin alam kung may babalik natin yun, no? So ang issue is yung current budget, paano natin gagastusin. So mukhang ang pamahalaan seryoso siya na magbigay ng tinatawag na targeted transfers. So nagbibigay ng yung ng mas mababang pasahe, nagbibigay ng ngayon sa mga gasolinahan daw, si Department of Energy nagbibigay rin ng discount sa mga jeepneys at tapos meron ang daming ginagawa ng pamahalaan. Opo. Kahit na konti ang kaperahan niya, ginagawa niya ang nararapat sa palagay ko, no? Opo. Sa na parang nararapat given yung limited fiscal resources. Wow, Dr. Toots, if I heard the figure right, tama ho ba na sinasabi ninyo na ang projection yung magiging mahirap pa na wala sa linyang mahirap ay nasa 1.4 million? Tama ba, Dr. Toots, by June? Oo, Hanggang June lang yung problema. kung hanggang June, oo. Kung lalala pa. Dadagdag pa. Wow. Anyway, nako Dr. Toots, maraming salamat. Sana maulit, no? Medyo kinapos lang ho tayo sa oras, but really, this is very insightful at ito'y galing sa datos. Salamat po. Regards to all our friends from PIDS. Salamat Dr. Toots, ha. Thank you po. Maraming salamat din sa iyo. Yes, sir. Dr. Jose Ramon Toots Albert, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development.